Kara, mag-usap tayo. Ano pag-uusapan natin? Sa bawat makikipag-usap na lang ba ako sa'yo, ganyan lagi ang tono mo? Napahamak ang asawa ko? Anong gusto mong isipin ko, Sarah? Gusto mo? Palakpakan kita sa ginawa mo? Hindi ko nga sinasadya yung nangyari. Hindi ko naman gustong mangyayari kay Sek. Alam mo, kahit anong sabi mo niyan, kahit anong hingi mo ng tawad, hindi mo mababalik ang buhay ng asawa ko. Kaya pwede ba? Tigilan mo ko. Bahala ka. Andito ako para mag-sincere na mag-apology sa'yo. Walang magagawang apology mo, Sarah. Nakaratay ang asawa ko. Duguan. Walang mana. Sabihin mo sa akin, may magagawa ba ang sorry? Wala. Kaya mabuti pa lumayas ka na. Umalis ka na sa ospital na. Baka'y makalimutan kong kapatid kita. Kakambal kita. Para pakinggan mo nga kung sinasabi kong ayoko nga eh. Gusto mo gumawa ko ng iskandalo dito? Bakit bang hirap-hirap mo kung pakinggan ka? Dahil pagod na akong maniwala sa'yo na magbabago ka, Sarah. Ilang taon kung hinintay na magsisi ka sa ginawa mo. Nakulong ka na, di ba? Pero wala ka pa rin pagbabago. Now and then, before and after, you're still selfish. Makasarili ka pa rin. Wala ka pa rin ibang iniisip kundi sarili mo. Kaya nangyari ito sa asawa ko. Kaya wag mo kung matanong-tanong na ganyan ang reaction ko sa'yo. Natural lang na ganito ang reaction ko. May nag-aagaw buhay ng dahil sa'yo. Sinabihan kita na tumawag tayo ng pulis para mahuli natin si Alex. Pero anong ginawa mo? Kumilos ka mag-isa. Nagdidesisyon ka mag-isa nang walang pahintulot ng lahat. May sarili kang mundo. Kaya ngayon, ano nangyari? Sa katigasan ng ulo mo, napahamak ang asawa ko. Kaya hindi kita mapapatawad, Sarah. Kaya mabuti pa, habang meron pa kung kunting pasensya na natitira sa'yo, lumayas ka na dito. Dahil pag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, mapapatay kita. Hayop ka. Ang kapal na mukha mo. Nakaratay ang asawa ko ng dahil sa katigasan ng ulo mo. Sinabihan kita, Sarah, makinig ka sa akin. Kumilos tayo. Tumawag tayo ng pulis para mahuli natin si Alex. Sinong ginawa mo? Kumilos ka mag-isa. Dinamay mo pa ang asawa ko. Ano nangyari? Nabaril ni Alex ang asawa ko. Tingnan mo kung anong nangyayari sa lahat ng katigasan ng ulo mo, Sarah. Madami ng napahamak na buhay. Sinong gusto mong susunod? Si Mama? Si Becca? O baka naman pati ako? Ilan pa ba ang gusto mong mapahamak dahil sa katigasan ng ulo mo? Wala akong gustong mapahamak, Kara. Lahat ng to iniisip ko dahil iniisip ko ang kapakanan nyo. Iniisip mo ang kapakanan namin? Tumigil ka na. Kung iniisip mo ang kapakanan namin, Sarah, umpisa pa lang dapat nakinig ka sa akin. Umpisa pa lang dapat pinakinggan mo kung anong mas nakakabuti sa mga buhay natin. Pero anong ginawa mo? Kumilos ka mag-isa, sinundan mo ang kotse ni Alex, tinutukan mo pa siya ng baril, kaya na-provoke si Alex na baril niya ang asawa ko. Kaya tumigil ka na. Kaya kahit anong gawin mong excuse, mali ang ginawa mo. Maling-mali. Kaya hindi kita mapapatawad, Sarah. Alam mo ba? Pag hindi nagising ang asawa ko at may nangyaring masama sa asawa ko, hindi kita mapapatawad. I swear to God. Hindi kita mapapatawad. Oo na, sige na. Kasalanan ko na. Lagi naman ganun, di ba? Kasalanan ko lagi. Kasalanan ko na lagi akong palpak, lagi akong lukal-lukal, lagi akong gumagawa ng masama. Oo na, kasalanan ko na. Inaamin ko naman eh. Hindi ko naman dinideny na hindi ko kasalanan ng lahat na to. Pero ang hinihingi ko lang sa'yo, Kara, pasensya. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Lakas ng loob mong humingi ng tawad? Ano, Sarah? Aakto ka na parang wala lang? Anong gusto mo? Basta-basta kitang patawarin na nakikita ko na nakahandusay ang asawa ko sa ospital na to? Kumatos, walang buhay? 50-50? Nanganganib ang buhay ng dahil sa'yo? Gusto mo patawarin kita? Ha? Nag-iisip ka ba?
Hindi ko naman hinihiling, Kara, na patawarin mo. Ang hinihiling ko lang sana mapatawad mo ko. Hindi yung maging bato yung puso mo na hindi mo na ako kayang pakinggan ang paliwanag ko. Wala akong panahon makinig sa mga paliwanag mo ngayon, Sarah. Dahil worried ako at busy ako kakadasal na sana mabuhay ang asawa ko dahil sa kagagawan mo. Alam mo ba? Ilang simbahan ang pinagdasal ko para lang magising na si Seth, pero hanggang ngayon wala pa ring malay ang asawa ko nang dahil sa'yo, Sarah. Mawawalan pa ako ng asawa sa wala ng oras dahil sa'yo. Mawawala ang asawa ko nang dahil sa kagagawan mo. Mauulila ako, magiging biyuda ako. Naririnig mo ba yun? Ha? Magiging biyuda ako, mawawala ng tatay ang anak ko. Kaya huwag mong hingin sa akin yung kapatawaran na hinihingi mo dahil hindi ko yan mabibigay sa'yo ngayon. Baka sakaling kung magaligtas ang asawa ko, pwede kita mapatawad. Pero pag hindi nakaligtas ang asawa ko, pasensyahan tayo dahil ibabalik kita sa kulungan. Sige, alam ko matindi ang galit mo sa akin. Kaya aalis na lang muna ako. Mabuti pa. Mabuti pa. Hinintay mo pa talaga na mag-iskandalo ko dito. Hinintay mo pa talaga. Lumayas ka na. Asikasuhin mo na lang si Becca dun sa bahay. Nandun si Mama. Ayoko makita ang pagmumukha mo, Sarah. Nagdidilim ang paningin ko sa'yo. Please lang, umalis ka na. Habang may awa pa ako natitira sa'yo. Alis.